I'll start with you, Livon. What do you tell young musicians who are impatient and have been exposed to rejection after rejection? Yan din ba yung tatanong mo sa amin Hindi. lahat? Hindi. Kasi mag-iisip na ako ng answer kung yan din yung tanong. Mabagal ako mag-isip eh. It's more than resilience eh. And naiintindihan ko kasi na dumadaan talaga sa ganun. And the more dumadaan ka sa crisis and all of these things, pag nalampasan mo yon, that means I'm assuming that you've learned something. So you get wiser. So pag dumating ulit yun, alam mo na gagawin mo. So eto pala to. Kung ikaw, buo yung loob mo, tapos gusto mo talaga yung ginagawa mo, yung rejections, wala yan. Parang, pag na-reject ka, siguro, hindi ko pa time ngayon. Ito naman siguro susunod. Meron pa yan. Meron darating na opportunity yan. Pero kailangan kasi, ako parati ko sinasabi sa mga anak ko to eh. Kumbaga, kung meron kang gustong gawin, hanggat maaga, alamin mo na kung ano yun. Kasi para mapaglaanan mo ng panahon. Kasi mag-invest ka talaga ng oras dyan eh. Para sa music, ako yung pag-gitara ko, nag-invest nung araw. Grabe ako mag-ensayo, 8 hours a day. Tatay ko, hindi ako mapaghugas ng pinggan eh. Mapapasma ako. Gandang rason eh. Hindi ako pero yun, pinag-investan ko ng time yun. So, nung dumating yung panahon na andito na yung opportunity sa harap ko, alam ko, equipped ako, malakas loob ko. Kahit hindi pa ganon, malakas na yung loob ko kasi confident ako, nag-i-ensayo ako. Alam, Madadali ko to. May bala ka na. Oo. Kahit yung mga nasa harap ko, ang feeling nila, medyo kapus pa pero pwede na. Eh ako buo loob ko, tirahin ko to. Kaya ko yan. So yes, okay. Oo. Dapat ganun lang. Kumbaga, i-equip mo yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mong gawin habang maaga. Kasi baka mamaya, parang dyan pumapasok yung frustrations. Pag late sa buhay mo, nalaman mo, putya, 40 anyos ka na, bigla mo na-discover, gusto ko palang tumugtog. Paano ka mag-i-invest ng time kung wala ka na talagang time? Ikaw ba, tayo? Hindi ka lang, ginughost mo na lang sila or something? Hindi. I don't say goodbye. I just choose another path. Like, kayo na muna. Kita tayo ulit na yan. Diyan ka lang. Sige. You don't, to me, I don't burn bridges, ikaw. So, how about you? Do you burn bridges? No? Yes? No. How about you? Do you burn bridges? Ako hindi. O ba't wala si Joey G dito sa ano na to? Welcome to the Paco's Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, an honor, a privilege to have these people. Mga kuya ko to eh. On the podcast, Mr. Eddie Severino, Livon Cailaw, and Pidola Limarmo! Oh my God. What's up, Paco? What's up, Ernie? Heels you dyan. Ayan po. Kita mo yung aking sign, di ba? So, There's proof. it's an honor and a dream come true to have all of you. Now, sabi ko nga, kami ni Pido, ang storya namin is magka-label kami dati sa Cosmic. Polycosmic. Di ba? Right. Di ba? Artstar at saka Intro Voice during that time. Tapos tayo naman, nagsisiso ang mga kanta natin sa radyo nung araw and then magkasama tayo sa Zildjian. Right? And then si Livon, nakilala ko na lang when you guys came to the States. So sisimulan ko muna sa kanya. Yeah. Alright? When you found out na magkakaroon ng opportunity to join Side A, why did you take it? How did you take it? And how did you feel when you got the part? Nung time na yon, session ako kahit kanino. Basta kung ano yung dumating, game. Sige, tugtog ako dyan. Tapos nung time na umalis si Kelly, parang si Itay ang kinukuha nila eh. Na mag-session kinukuha nila talaga sa side. Kaya lang ginagawa ko yung album ko. So, Solo. hindi ko pwedeng iwanan yun. So narekomenda niya ako para tumugtog. Tinawagan ako ni si Dennis, yung PA nila. Nasa bus ako nun eh. Papunta ako ng gig. Papunta ako kay Paolo. Sa bus ako tutulog, nag-ring yung phone ko. Hello?
Yes, si ano ba to? Si Libon ba to? Yes sir, si Libon to. Pwede ka bang sumession? Sige sir, no problem. Sino artist? Side A. Naku po, Diyos ko po. Eto na. Sabi ko, side A. Sige sir, may mga kanta po ba kayo na? Sige, meet tayo, bibigay ko sa yung mga Sino tumawag sa'yo? Dennis. Si Dennis. Si Dennis. So, nag-meet kami ni Dennis, binigay niya sa akin yung mga CDs. Tapos, sinipra ko, dalawang CD yun eh. Parang mga 13 kanta ata yun. Tapos yung show, parang 1 linggo yung time ko para aralin lahat yun. Ginawa ko, chinart ko lahat para madali. Dating ko ng gig, tavern. Binigay ko lahat, nilista ko lahat, yung mga nasipra ko. Sabi ko kay Naldi, sir, ito pala yung yung mga piyesang naaral ko na. Tinignan ni Naldi. Hindi namin tinutugtog to. Kahit isa. Hindi, ito, yung mga yan, Set You Free Forevermore. Mga 80% yun na wala siguro. I know, right? Sa 1 linggo, 2 lang ang technically magagamit mo. Tapos, ang ginawa niya, jamin mo na lang. Kabado ako nun. So, ginawa niya, line up siya. Tapos nilagay niya lang yung mga key dun sa nung bawat kanta. Tugtog kami. Andun pa si Wingard dun yung time na yun. Tugtog kami. Tapos ginajawi ko lang yung mga chicken eh. Yeah. Pag hindi ko na chicken na lang. Kamot, di ba? Swell. Tapos, nung time na yun, nakita ako ni Win. Tapos tinanong niya ata si Papang, si Lito Yes. Boto. Kumakanta kaya yan? Hindi ko alam. Hindi, alam na niya. Kasi galing kang take 1 eh. Hindi niya ako kilala. Talaga? Hindi niya ako kilala. Take 1 ako pero hindi niya ako... Isang management kami, side A tsaka take 1. Tapos tinanong niya, kumakanta kaya to? Pakantahin niyo nga. Tapos tinanong ako ni Naldi, kumakanta ka ba? Sir. Ano pwede mong kantahin? I Will Be Here na lang. Sige, yun. Kanta ako, I Will Be Here. Tapos nung time na yun, di parang, siguro si Win, pwede to. Pagbaba ko ng stage, after na nung buong gabi, after nung set, kinausap niya ako. Nung time na yun, Pido with Take 1 pa ako eh. Sabi niya sa akin, Take 1 na lang, wala na ako. Pala, Take 1 na Solo lang. na. Nagsolo na si Nagsolo Pido na si nung time net. Sabi ni Win, kung kukunin ka ba ng side A, magkakaroon ba ng problema? Papayag ka ba? Sabi ko sa kanya, nagulat ako kasi, di ba, alam ko session lang. Sir, nagbibiro ka ba? Alam mo, hindi kita kakausapin ng ganito kung I know, nagbibiro right? ako. Di ba? Knowing win. Knowing win. Oo. Nung time na yon, umuuna ako kahit di pa ako papaalam sa mga banda. Sige, sir. Maintindihan na nila yun. Kausapin ko na lang sila. So, kinausap ko yung mga boys. Okay naman sila. Sabi niya, okay yan. Ano yan? Career move yan. Tsaka, ang iniisip ko kasi nung time na yun, at least malagay lang sa biodata ko na Side A. Oo. kasama ako, naging member ka. Kasi ang kala ko ng time na yun, ng side A, parang boundary na eh. Kasi parang feeling ko, Really? feeling ko baka magre-retire na sila anytime eh. Kasi, di ba? Kasi tuloy mo kasi di ba Di ba, ano na eh, tuloy mo. Dito yung isa. Tandaan na nila yun. Hindi, yun talaga yung alam ko. So, sabi ko, tumagal ng 2 taon to, okay na, solve na to. Pero, turns out, ito yung pinakamatagal na grupong sila. 20 years na ako sa kanila. Pinag-uusapan ka nga namin ni Ernie. 2003? 2004. 2004. Pala. No October ako nag-celebrate ng 20th ko. Happy anniversary. Happy anniversary. Dito ka na nag-celebrate. Oo. Oh, nakman. Okay, so nabanggit mo kanina, nahuli ko yun eh. Nagbubus ka nung tinawagan, nasa bus ka nung tinawagan ka ni Dennis. How did your life change? Ay, sobra. Ano talaga? Bumaliktad. Naalala ko yung unang sahod ko sa side eh. Kung kay Itay pa nga lang eh. Sumahod ako sa Take One, yeah. Sa Take 1 eh. Parang doble Tawag pa Akala niyo budget ng buong banda yun. Nasa sa akin.
Parang masyado ata malaki. Lalo na napunta ako side akin ba talaga ito? Gulat ko eh. Yun talaga. Cinderella story to kayo. Yeah, yun na nga eh. Life-changing. I'll get back to you because your relationship kanina hindi ko purposely sa living room hindi ko kayo kinakausap about Pido and Take One because I wanted to know that relationship because tawag mo kay Pido is Itay which means may mentorship involved dun di ba? So when Pido left to do his solo career, did it ever occur to you na shoot, ito ang selling point namin tapos umalis na, ngayon para akong limbo. So, when the side A opportunity came, what was your conversation both of you like? And ikaw rin, Pido, Yeah. when you found out na sumali na siya sa side A, how did you feel naman? Hindi, ako yung nilapitan muna and I know that he will do a good job. And I was doing my first solo album, so there's no way na di ba? I mean, no matter how much tempting na bumalik ako because these are my brothers. Kaya nga nandito ako ngayon ulit kasi buti na now and then. So, ayun. And I was really proud of him. I mean, dapat lang. Galing, no? Kayo bang dalawa ni Ernie nagkaabot kayong dalawa sa side A? There was a time nung umalis kami ni Mar. Tapos bakit nga ba? Minsan wala si Rodel. Kukunin din ako to play for them. So, yan. Ganun lang. So, kumbaga parang rigodon lang. Oo, ganun lang. Hindi. Si Bagets Si pa Bagets. yung nandun. Si Benji pa. During that time. So, it was Mama, tapos si Bagets, tapos si... Yung kay Bagets, si Ernie short-lived lang Yeah. yun eh. So, 1 year lang yata, no? wala pa yata eh. What were you doing, Ernie, before side A? Before side A, I was playing with the band called Cosmonauts. Kasama ko sila Paco. Yes. Esta, same name. Si Butch, Elizalde, and June Latonio. Tapos when you got called... Kaya kami Cosmonauts kasi tumutugtog kami sa Cosmo. Cosmo Bar. Sa Cosmo. Yan, yung sa Annapolis. Yeah. Bisa yung... Was it tapat? Tapat, nagkatabi ba ng music hall? So, same Eventually, same street. wala pang music hall ata. Same side. So, Wala pang street, music sa hall. Green Hills. Okay, so did you find out na wala na si Benji? Is that why they called you? Or alam mo na wala na si Benji and you were sitting in temporarily? What was the deal? Hindi ako aware dun sa situation ng band na umalis si Benji. In-offer lang sa akin ni Wingard yung gig. Tapos sabi ko lang tatapusin ko lang yung Valentine show ko with Louis Reyes or Joey Albert. I'm not sure now eh. Basta February 14 yun of 1991. Oh, wow. Then the next day, nag-switch na ako sa side A. Pero nagpaalam ako sa Cosmonauts. manager namin sa Cosmonauts. Well, yung session, wala naman management yan. So, yun. Nung time na nung 91, ayun na yun eh. Ang side A was already starting to be known as a recording artist na rin nung 91 eh, di ba? Fortunately, nung sumama ako sa 91, they were in the process of recording the White Hold On, Album. which is with Hold On. So, ganun. halos gawa na lahat ng kanta. So, I was there just to play it. And So, sino nag-drums dun? napakinggan ko yung mga demo na si okay. Benji yung nag-drums. Okay. And then, you came in, you played it. Yeah, I played it. Tapos, merong ibang songs na nag-contribute din ako ng siguro lyrics or ideas while we were recording the album. Pero si Pido, you were part of the what? Di Pa Huli. No. The first album. Yes, right? Oh my God, gasgas yun on the trip to Baguio. Palagi yun ang pinatutugtog namin. Going to Baguio, coming back from Baguio. What was your reaction when the White Album exploded? Laki, di ba? That was... Siyempre, proud ako. I've always been part of Saidi kahit wala na ako doon. Gano'n naman kami. Did you ever feel na... Sayang? Oo. Ay, yun na ako. I know what's on your mind. Siyempre, but I have something in my mind during that time. I was with Art Start. Yes. That's another... With Mar pala. Ang galing, no? Itong mga grupo. Nung nagkakanya-kanya ng mga grupo, was it management's choice or nag-aaway-aaway ba kayo? Ano bang... Well,
Hindi naman away. Parang Tampuhan. magkapatid. Oo, yung ganun lang. But Artistic differences. hindi ako palaway eh. I just chose another path. Kaya nga. How do you say goodbye to your bandmates? I don't. Hindi ka lang, ginughost mo na lang sila or something? Hindi. I don't say goodbye. I just choose another path. Like, kayo na muna. Kita tayo ulit na diyan ka lang. So, I support them. Sige. To me, I don't burn bridges, ika nga. So, how about you? Do you burn bridges? No? Yes? No. How about you? Do you burn bridges? Ako hindi. O ba't wala si Joey G dito sa ano na to? Si Joey. Pinag-usapan natin ang hindi lang... Iiwan ko na yun sa kanila kasi matagal na ako wala doon eh. Sige, as far as you can answer lang. Kasi yung mga tao, mga audience natin, sasabihin, Kuya Paco, hindi mo lang tinanong kung bakit. Oo. Si Joey, nagpaalam naman din siya sa amin ng maayos. So, after na nag-tour kami sa Australia noong time na yun. Tapos pagbalik namin, after parang, pahinga kasi, normally pag after ng tour, papahinga kami sa Manila, mga 1-2 linggo. Tapos tumawag niya sa akin. Alam ko lahat kami tinawagan niya. Tapos tumawag siya sa akin. Sabi niya, Chong, magpapaalam na ako sa side eh. Di ako pa, bakit? Hindi kasi meron akong landas na gusto kong i-explore. And this was just after Joey B left, di ba? No. Nauna si Joey, nauna si Joey B. 2007 si Joey B. And then, after that was 2015 si Joey G. Si Joey G. Haba pa. Pero nung nagpaalam siya, matagal pa yun. Tinapos siya pa yung Pero parang 1 taon pa ata siya sa amin nun. Tapos, Parang ganun. So kami, hindi naman din namin, ako personally, di ba, hindi ko naman din pipigilan yung gusto niyang gawin eh. Kasi ako, ginawa ko rin sa mga kabanda ko yun. Hindi naman nila ako pinigilan eh. Naalala ko tuloy nung sa Take One, nagpa-audition ako. So siya napili ko, sabi ko ba, mag-resign ka na sa banda mo. Ilang beses ko ginawa yun. but then again, it's necessary eh, di ba? For the good. For your- Kaya hindi mo pinipigilan yung tao to grow. have his own. Yeah. How about you, Ernie? When did you get the call from Joey G also na he was gonna leave? Hindi ko na matandaan kung meron call eh. Basta alam ko lang na gusto niya mag-solo. Pinabayaan namin siya mag-solo. I mean, nag-e-exist pa yung Side A. He formed a band, his own band, while playing with Side A. So, doon pa lang... May conflict. Doon pa lang may conflict na eh. So, parang... Tapos hanggang sa... Pinababayaan lang namin. Tapos siguro nag-escalate na. It came to a point na talagang siguro unavoidable. Mangyayari talaga. Yes. We have to part ways. Diba? So, We're playing the same songs. nga. It can't be that way. When this happened, was the consensus to go on? Was the consensus to your point nga, may ipahinga na natin to, mukhang okay na siguro to? Or what was the conversation amongst you guys? Sa akin, yung experience ko na will this still go on happened when Joey B left the group in 2008. 2007. Akala ko okay na. So, okay, siguro hanap na lang ulit ako. Mag-session muna ulit ako habang walang banda or whatever. Yes. Pero the guys, it just happened that they wanted to go on. So, And may demand I just pa rin, went with the flow. And so yun, kami pa rin magkakasama. So yung kanya nangyari 2007, yung sa'yo, when did you realize na mukhang ito na yata yung cul-de-sac natin na? Was it when Joey G left or was it when Joey Benin left? Actually, yung kay Papa Joey yun. Kay Joey Benin. Okay. Noong time na yun. Kasi may meeting pa nun, di ba? Sa 19 East yata yun. May meeting pa nun kung tutuloy pa ba tayo. And major songwriter yun eh. Oo. Yung pa, di ba? Nakakatakot pag nagtawag ng meeting. Now, ifo-forward ko na. So all of your friends, paano na umpisahan yung concept ng Redux? Is it how you pronounce it? Redux? Redu? Ano ba? Redux, yeah. Redux.
Side A at saka Side A Redux, whose idea was it? It came upon one, kumustahan lang. It was a post on Facebook na parang picture namin. Tapos nag-react si Mar. Parang di pa huli. Ooh! So from there, biglang video call na yun. So doon, Pandemic to or before the kumustahan pandemic? lang. Okay. Yeah, it was 2021 I think. Okay. So ganoon, di kumustahan muna. Tagal noon, mga parang 3 hours kaming nandun na during yung last hour doon na reunion kaya tayo. Yun. Tapos, sige, record natin ulit yung first album. Oh, So sarap. we actually did. Hindi lang natapos. I think we did mga 8 songs from the first album na New Take. So yun. And then, we had an online, kasi wala pa, hindi pa open Yeah. yung So it was an online concert. So we had to record, shoot, ganyan. Okay naman. Ganda na Kumita. response, And then, oh. I think that was twice na concert. And then, as sumunod doon, so medyo lumuluwag na, kailangan live na, yung tayo-tayo na. So, sino nagsasabi nun? Si Rodel, basically, kami... Rodel na kami- nandito sa States, ha? Oo. And Siya pa Joey yung Bennett was based in Bacolod. Bacolod. Oo. So, puro lang yon, puro usapan ng Until he went home. Ayun na, ganun na. So, muna, we had the show in Silay. Okay. Sa Bacolod. So, ito naman si Kelly, after the 2 online concerts, tumawid dito. Yes. So, may wrong timing. Oh, reunion na sana. Oo. So, anong nangyari? Kasama si Libon doon. kasama. So, dapat wala ka kung si Kelly nandun, hindi ka dapat kasali? Hindi kasi ang concept kasi yung mga luma, 'di ba? So, yun. Since walang bitin di ba? Pag si Libon, I-import. i-import. Kailangan 2 gitarista eh. Si anak. Ikaw yun. Okay, Ernie, eto naman yung sa akin. When I look at the current roster of Side A, ang 2 alumni na lang na nakikita ko, kayong 2 na lang ni Naldi. Naldi, How does it feel na puro yung 3 bagets na kasama mo yan, sina Livon? Anong pakiram? Napakaswerte namin kasi ang gagaling ng mga to eh. Magaling, very skilled sa instruments nila, unang-una. They sing, si Livon lalo na sa lead vocal. I mean, even si Ned, they sing. And syempre, si Yubs, yung bagong singer. Plus, they are very good songwriters. Yung 3 Yung 3 songwriters. Tsaka, masarap silang kahang, walang mga ego problems. O roommates nga kayong 2, di ba? Meron times. Pero ngayon si Yubs ang... Si Yubs, okay. Yang si Livon tsaka si Ned, hindi mo mapaghihiwala yan. Parang si and Beavis and Robin Butthead yan eh. So, Batman and Robin, Beavis and Bat. May bat pa rin eh. Cornholio. One TV for my bunghole. So ikaw naman, Pido, when you see the side, the current lineup, anong feeling? Is there a sense of pride? I am very proud of this guy and to Ned, to the new batch. It's parang passing of the torch. Yes. Feeling ko magtutuloy-tuloy pa rin niya mamaya yung puro mga bata na. Si Nal. Si Ernie. Andun pa rin. Si Naldi. Yung mga anak na. Mga anak na nung side A, yung kabanda ko. Pero ang galing, right? Because sabi ko nga, when I speak with bands, I keep sharing with them the concept of side A. Na yung iba kasi purist eh. Ay, hindi, original music lang kami. Yung iba naman, ay hindi, show band lang kami. And I'm like, and then there's side A. And not to say na it's just side A, but your universe na kaya nyong humunyango kaya nyong sumabay sa agos ng kahit na original music, cover ba? Major show ba? Magaling kami dyan. Pwesto ba? Magaling kami dyan. That mindset, how did it start? How did you condition yourself not to be session musicians but to be artists? Magkaiba yun eh. Session musician, wala kang halos pakialam sa
sa business side nung brand eh. Basta ako, tutugtog lang ako, bayaran niyo ako, tapos na ako. Session rate lang. Yeah. Tapat. Pero kayo, you've built your brand, you've built your brand. What's the mindset behind it? It's a question of how much do you want it eh. Right? Kung totoong passion niya, you're right. It's an artist mindset. There's a difference between a hired gun and an artist. So dun ako. And may gutom yan, Pido, ha? yeah, Sa you artist. have to be faithful to your craft. Yeah, kasi sa session, wala akong kakainin dito, goodbye. Pero as an artist, when you're your own brand, And then, you have to accept that. Oo, may Pag sacrifice. minahal mo, buo. Yan, Ganun okay. lang. So far, hindi naman ako nagutom. Okay naman. I'm not rich, but I'm happy. Content. So, yun yung kabayaran. So, if you get more blessings, then maraming salamat. But, number one is how you fell in love with the craft first. And enjoy the journey. Ika nga, I always say. Ganun lang naman. galing, no? Devon? Ako You started out, as a session. Oo. Pero was that your heart? Or, sisimulan ko lang muna dito, at least isa one foot in the door na to. Ano ba? Go with the flow ako Kung ano iharap sa akin ng Diyos Yun yung tinitira ko Ibig sabihin, nandyan yan, Yan opportunity muna. yan. Tanggapin mo ba o hindi? Madalas, tinitira ko talaga. Pag alam kong maganda yung aanin ko, i-grab ko. Kasi, for a time din, kasi yung pinag-usapan natin, yung pagiging artist ba, obsession. Kasi for a time, nawala ako sa side A. Mga halos 3 years. Why? Nag-session ako sa, sa China. Meron ako Pero why did you do that? Sabihin mo na kung sino. Oo. Sikat na sikat yun eh. Si Jackie Chung. Oh, okay. Jackie Chung. Para siyang para siyang Michael Yes. Jackson ng Inchik. Yes. Parang ganun. Yung kapatid ko, kinausap ako, bro, kailangan namin ng gitarista Kasi siya, pasok na siya dun mundo ng session ng Inchik Yeah. Kailangan namin ng gitarista Okay ka ba? Sabi ko, pinag-isipan ko na matagal yon. Nung time na yon, wala si Joey G Nung time na yun, medyo Shaky. Hindi naman shaky, pero sale kami. Oh, yeah. Oo nga. Ano ibig sabihin? Ganda nun Di ba? Kulit na season. Medyo Yes. Pa-summer na. Bago lang din si Yubes nung Si time Yubes. na yun. On sale. Transition. Sale. Oo. Nangyayari naman talaga yun. So, kailangan ko yung gig. Yes. Sabi ko, sige, papaalam ako sa mga boys. Paano ka nagpaalam? What was the conversation? 19 East kami yung time na yun sa Bandro. Sabi ko sa kanila. Tagal ko pinag-isipan nun kasi putya, masakit yun Oo. Tsaka laki no, Jackie Chung. Hindi, tsaka masakit para sa akin Hindi, World tour. Nagpaalam ako sa side A. Sabi ko, alis ako. Nagpaalam na ako sa kanila nun. Tapos, yung boys, knowing yung mga boys, in-explain ko kung bakit. Sila lahat, ganun sila lahat malawak ang utak ng mga yan. O sige, alam nilang career move na naman sa akin. Sige, okay yan. Ano yun mo yan? Walang umangal. Ano feel? Wala bang sa dulo? Tandaan mo yan. Ka nang babalik Pero Subukan tandaan mo yan. tumungtong dito. Tapos, parang kinabukasan, tumawag sa akin si Ned, yung bassista namin. Sabi niya, Boards, ganito na lang. Mas maganda mag-usap tayo ng personal Dinner tayo bukas. Kayong dalawa ni Kami dalawa ni Ned. Pupunta sa Green Hills ata kami nagpunta ng time na yun. Sino ba sa inyo si Beavis at sino si Butthead? Tapos. Sabi niya sa akin, wag ka nang umalis sa side. Kung gusto mo sumession, sige gawin mo, pero huwag ka alis
maghanap ka na lang ng gitarista na Replacement. pwedeng Temporary. mag-fill in sa'yo habang Galing. wala ka. Sabi ko, nakakahiya yun, Boards, kasi baka matagal yung tour eh. Di, ako nang bahala sa kanila, kausapin ko sila. So, di ko alam kung ano yung ginawa ni Ned kasi nakumbinsin niya sila na okay lang yun. Binudol. Na Jedi. Hindi, tsaka parang maganda naman yung idea. Tama rin naman. Pero paano kayo kinausap nga ni Ned? Hindi ko na matandaan eh. Pero parang okay lang naman. Yeah. Okay naman yung... But how did you feel? Okay naman yung ganong setup eh. Yes. How did you feel when Levon said na magja-Jackie Chung siya? Hindi, okay lang talaga yun. Yung sinasabi ko, yung sinuggest ni Ned, oo nga, no? Pwede namang ganun eh. Na pag nasa tour si Levon, nandun yung sub niya. Yeah. Na very able guitarist din, na kumakanta rin, no? Eventually, Parang ano? si Gigi Arca yung nakuha namin. Galing si Gigi. Oo. Shout out kay Gigi. Nag-guest na rito yun, ha? Talaga? Oo, nag-guest na si Gigi. Nalaman ko na nung bata siya, kumakanta siya ng Regine Velasquez. Alam niyo ba yun? Oo. Talaga? Ganun kataas yung boses. Magaling di mag-yoyoy Bilyami yun. Hindi, totoo. Seryoso yun? Oo. Gigi. Bye. So, okay. So, nakahanap ka ng kapalit. Ang gumawa rin nun was parokya ni Edgar. Si Bowie Meneses, the bass player, is based in the States. So, in the interim, may session bassist ang Ay, nakilala ko yan. ang parokya. Tapos pag mga major shows, si Bowie naman yung matugtog ulit. Okay. Parang ganyan. So, when the changes were happening within side A, and to Levon's point, the band was on sale. What was going through your head? Ang naalala ko lang, nung nag-sale ang side A, naghanap ako ng music school where I can teach drums. And eventually, hinire ako ni Emmy Punsalan, yung wife ni Ryan Cayabyab, Yes. to teach dun sa music school of Ryan Cayabyab in Robinson's Galleria. Nice. Yon. So that was one of my options. Besides doing session work with other artists. So yun yung ginawa kong hindi naman fallback, pero parang added. Kasi So, source of income, no? Oo. Let's talk about source of income. Like you, Pido, aside from music, what do you do? Wala. Do you teach? No, I don't. Yung pagtuturo, lang, over beer. Yung ginagawa niya sa akin. Hanggang alas 10 na umaga yun. Sarap, no? Hindi ko na kaya yung mga ganun. But I guess God is good. Amen. Pag may need ako dumadating, I guess ang mindset ko is hindi naman ako ambisyoso, hindi naman ako music lang talaga. I mean, as long as na-enjoy ko, yun importante sa akin pagtugtog. Even pag masama pakiramdam ko, pagtugtog ko, magaling na ako pagkatapos. But how do you keep healthy? Like, oh my God, like para ka naka-time machine eh. Ayun na. Pagkakta sa vampira. Ayun. Hindi, paano nga ba? Hindi ko alam. Stay positive, I guess. Parang si Kuya Pandoy. Mind thing. Yung si Kuya Pandoy. 70? Yan. 70 na ba, Kuya Pandoy? Next year, please. Next year, please. Miss, pareho kaming next year, please. I am 59 now. What? 10 years pala kayo. Oh my God, 10 years ang agwat nyo. Ako 49. Hindi, loka lang. 53 na ako. Ikaw, Levon, what other sources of income aside from... And the reason why I'm asking, business-minded to. Good. Because the reason why I'm asking, yung mga audience natin, syempre, palaisipan yan di ba? How do we musicians feed ourselves and our family aside from the music? Kasi ang stigma, sinabihan tayo ng mga matatanda na wala kang future dyan, di ba? Mahirap daw ang buhay, Di ba? musikero. Pero Hindi ngayon, totoo. sa Manila, since dumami nga yung banda, kaya nga dumami yun kasi naging lucrative na Yes. profession. Yes. Pilipino, di ba? I mean, hindi mamamatay yun ng walang entertainment eh. Yes. So, ganun lang, patient lang na
Hindi naman mawawala. As long as you love your job. Tama. So, ikaw, anong income mo? Maliban sa side A. Yung wife ko nagbe-business meron siya laundry eh. Panalo. Meron siya laundry business. Tapos, last year, nagtayo kami ng bar. May mga partners ako, yung mga friends ko. Sa Laguna, Pasilio Bar. Promote. Promote. Oh, Kailangan ko na yun, pala bumalik dun. Isa sa mga source of namin income. And ikaw, Ernie? wala, drumming lang talaga. Galing. Bukod dun sa, well, ngayon nga hindi na nga ako nagtiteach kasi natapos na yung sale. May bagong line na. Back to normal. May bagong line na. And you know what? Nangyayari yan. Nangyayari yan sa mga banda. Sale ka, mainit ka, sale ka, mainit ka. It happens eh. Tapos may session din. Minsan nga, talagang kasi merong time na ito pala, na-hire ako for tawag ng tanghalan. Oh, Sa Showtime. Yes. Madugo yun. Everyday show yun, live. Tapos nagsa-side A pa ako. so wait, kasama si na Jugs dun sa... Oo. Doon sa set. Oo. Tapos may side A pa sa gabi. Oo, may side A pa sa gabi. So, Yung puyatan, how is it, like hindi na tayo bumabata, di ba? So, how do you deal with yung mga puyatan na ganyan? Or don't you think about it? Ako, medyo insomniac ako eh. Okay. So, importante lang doon, you have a good rest Yes. regardless of if it's night or day. Pero mas maganda nga pag gabi. Kaya nung tumawid ako dito, medyo hindi problema yung jet lag. Kasi nasa oras ka. Oo, konting oras lang. Okay na. Ikaw, Limon, yung puyatan. Ako, wala akong problema sa puyatan eh. Parang yun na yung body clock ko simula tumutugtog ako sa banda eh. Diba, Itay? Parang baliktad na talaga eh. Normally, yung tulog ko sa bahay, mga 2:00, 3:00. Tapos ang gising before lunch. Hindi, ngayon maaga na ako nagigising. Parang 6 hours lang parati yung tulog ko eh. Naaabutan ko na yung bukal liwayway minsan. Ikaw, Ernie. talagang iniisip ko yung health. Priority yan. Yeah, di ba? Oh, priority yan. Lalo na at 62. You're 62! Oh, 62 Oh my na God. ako eh. Turning 63 Mukha pa this kayo year. mga bata. Oh. Thank Okay. you. You're so kind. Okay, of course. We're brothers. Din ako, yoga. I do yoga. Nagtuturo, luckily yung kuya ko, si Jesse, he teaches Iyengar Yoga. Certified teacher siya. So, lagi ako nagle-lesson sa yoga. Either face-to-face or Yes. online. Comes with meditation also. Meditation and syempre yung diet, tapos yung regular checkups with your doctors. Maraming doctors eh. Diba? May endocrinologist, meron nephrologist, may urologist. Oh my God, Meron. no? Yun, talagang kailangan alagaan ko yung sarili ko. Yung mga... Lalo na physically, yung drumming kasi is very physical. So, kailangan in shape ka palagi. Yes. If I may add, Yes. shout out pala. Meron kaming sponsor for Go. anti-aging Stem Skin. cell ba to? Skin. Skincare. Okay. Face and Body Anti-Aging Center yun. Si Doc Gisela and si Doc Doc Richard. Rich. Yun. Shout out. So, In the Philippines to, in no? the Philippines. Ang pangalan ng clinic nila is Skin. Skin. Oh. And it's Okay. SKEEN. Where is it? SKEEN. Ang branches nila is, the main branch is Alabang, ATC, and one in Green Hills sa may katapat ng Berus. Hindi ko maalala yun. G-Square ba? G-Square. Okay. G-Square. Right. Berus, bigla ako nagutom. Along Parang, Wilson Avenue. Wilson Avenue. Along Wilson. okay, so, Ito, todo ko na, meron pa. go. Meron pa. Oh, ikaw na. Ito na rin. Ikaw na, ako na. Ikaw, paborito ka nun eh. Hindi, ikaw. Meron kaming endorsement then with Angelo Falcone III for our hair. So, ibig sabihin ba, pag nagpunta kami sa mga lugar na to, banggitin namin pangalan niyo, may discount ba kami rito? Oh, ilag ka lang. Tsaka si Udo ang
poster boy ng Skin. Ha? Galing. Oh. Dinamuna lang ako. Okay. Share your blessings. Pero Kaya we'll post the links in the description para at least if they want to check it out pag Yeah. wherever you are in the world, pag umuwi kayo sa Pilipinas, Alabang, Green Hills, Yeah. saan pa? For Ayun Skin. Ayaw nila masyadong mag-ano eh. And then for the hair. Here, Alabang Zapote, no? yun lang. Alabang Zapote Road. Ganon, ayaw nila ng marami. Tapos pag nagpunta sa Laguna, saan ang Pasilio Bar and Grill. doon ang hangout. Pagkatapos yung magpa-treatment, buhok at saka katawan, dumiretso na kayo sa Santa Rosa. O is it in Santa Rosa? No, it's Binyan. Binyan. O damn, lapit lang. Oo, malapit Pagkalagpas lang ng Muntinlupa. Oo. O nga pala, bago natin tuloy ito, sino nga pala ang nagdala sa side A at saka side A Redux sa US? Gusto namin pasalamatan ng NYE NYE. Productions. Kina Nancy Yang. Yes, sila Ayun. Nancy. Thank you, And Nancy. Angel. the other producers ng bawat leg. So, Oo nga. marami yan. So, Because they did a very Thank good you. job. Thank you also. Thank you. So ngayon, pag-usapan naman natin I'll start with you, Livon. What do you tell young musicians who are impatient and have been exposed to rejection after rejection? What is your advice to them? Yan din ba yung tatanong mo sa amin Hindi. lahat? Hindi. Kasi mag-iisip na ako ng answer kung yan din yung tanong. Magbagal ako mag-isip eh. Lagi akong lutang. Iba. Ayan, binigyan kitang time mag-isip. Livon. Hindi, ano yan eh. Kung ikaw, buo yung loob mo, tapos gusto mo talaga yung ginagawa mo, yung rejections, wala yan. Parang, pag na-reject ka, siguro, hindi ko pa time ngayon. Ito naman siguro susunod. Meron pa yan. Meron darating na opportunity yan. Pero kailangan kasi, ako parati ko sinasabi sa mga anak ko to eh. Kumbaga, kung meron kang gustong gawin, hanggat maaga, alamin mo na kung ano yun. Kasi para mapaglaanan mo ng panahon. Kasi mag-invest ka talaga ng oras dyan eh. Para sa music, ako yung pag-gitara ko, nag-invest nung araw. Grabe ako mag-ensayo, 8 hours a day. Tatay ko, hindi ako mapaghugas ng pinggan eh. Papasma ako. gandang rason eh. Hindi ako mapaghugas. Pero yun, pinag-investan ko ng time yun. So, nung dumating yung panahon, na andito na yung opportunity sa harap ko, alam ko, equipped ako, malakas loob ko. Kahit hindi pa ganon, malakas na yung loob ko kasi confident ako, nag-i-ensayo ako. Alam mo, Madadali ko to. May bala ka na. Oo. Kahit yung mga nasa harap ko, ang feeling nila, medyo kapus pa pero pwede na. Ako buo loob ko. Tirahin ko to. Kaya ko yan. So yes, okay. Oo. Dapat ganun lang. Kumbaga, i-equip mo yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mong gawin habang maaga. Kasi baka mamaya, parang dyan pumapasok yung frustration pag late sa buhay mo, nalaman mo, putya, 40 anyos ka na, bigla mo na-discover, gusto ko palang tumugtog. Di ba? Hindi naman late, pero minsan, pag 40 ka na, mag-i-invest ka pa ba ng oras? Kung pamilyado ka na. Di ba? Yung paano mo ipoprogram na yung sarili mo na paano ka mag-i-invest ng time kung wala ka na talagang time. Ikaw ba at a young age, naisip mo na magiging musiko ako? Was it that? Hindi, mahilig lang talaga ako ng time na yun. Ewan ko, basta gigil na gigil ako sa paggigitara nun. So bago ka nag-take one, saka muna nag-gitara? Sa tito ko, si Tito Topher. Shoutout kay Tito Topher. Shoutout. Siya yung nagbigay sa akin ng unang break ko eh. Tumugtog professionally. And then why did you audition for Pido? Sinabi kasi ni Tito Topper, There you go. walang gitarista si Pido yun. Punta ka doon, may pa-audition sila sa Suburbia. Suburbia. Suburbia pa. Suburbia. So what was your impression when you saw him sa audition? Naalala ko yung sarili ko. Tapos, gitara. Tapos, ganun din. Kumakanta ka ba? Oo. Tapos, parang opo pa yata. Tapos, Sige nga, all my life. In short, he got me with all my life. Sabi, okay. Tapos pagbaba niya, yun, sabi ko, mag-resign ka na. So ikaw naman, ito naman ang tanong ko sa'yo. You come across to me as your friend and as your brother, Yeah. as someone who is decisive.
Kaya tinanong kita kanina, was it easy for you to part ways? Was it easy for you to go on your own? There are a lot of people who are, alam mo, hopeful na balang araw gagawin ko to. Pero to Livon's point, dapat maaga palang gawin mo na. Pero ang problema, stuck sila. They want to be free, pero hindi nila magawa. They are in conflict with their own self. Usually gano'n naman eh. Pero ikaw, you come across to me as someone na, you know what? Tapos na to, I tried it. It's time to move on. To the people watching, how do they develop that kind of mindset? I guess it's more than resilience eh. And naiintindihan ko kasi na dumadaan talaga sa ganon. And the more dumadaan ka sa crisis and all of these things, pag nalampasan mo yon, that means I'm assuming that you've learned something, so you get wiser. So pag dumating ulit yon, alam mo na gagawin mo. So ito pala to. Yun, pag habang nagagawa mo yon, ang mindset ko, napoprotektahan ko yung gustong kong gawin, which is music. So, parang on the positive side, it's a dream and a fantasy unfolding before you, but you have to go through the journey. So yun. Saying no. How did you develop the ability to say no? Because in order for you to do your thing, you have to say no to a lot of things also, di ba? Ganda yan. Kasi minsan ang ginagawa ko, I just don't say anything at all. Gagawin ko yung gusto kong gawin. And then they get Kasi the marami message. pang explanation eh, di ba? Na, ano. So, it's a constant proving of yourself. Di ba? Parang, yun lang, quietly, patutunayan mo na okay yung gusto mong puntahan. Gusto mong mangyari. Not everyone will agree, but in the end, ang importante, sinunod mo. Right. And you have to be smart about it as well. Diba? Parang kung hindi pwede, hindi pwede. But I guess one trait for me is I'm patient. And yung patience helps you make the right decisions also eh. Oo. Para hindi ka madalos-dalos eh. No? Nadaanan ko na rin yung ganun eh. Hindi nag-work. So, I can say, I guess I'm much wiser now. Dapat lang. Oh. Di ba? Oh. So ito naman, save the best for last question. Oh, kita mo? Patience is a virtue. Which I agree. Now, undeniably, you are one of the best drummers. Yeah. Undeniably. Hindi. Dati. Hindi. Ang dami magagaling ang dami. Mismo. The one Bata thing pa. that's very admirable sa'yo is your demeanor. The way you play, people can count on you behind the drum kit. And sinasabi nga nila a good band with a lousy drummer is a lousy band. A good drummer with mediocre players is still a good band. Because tayo yung pulso at puso ng banda eh. Yeah. How do you protect your space? Knowing full well na yung side A has been your bread and butter, when challenges come into that, how do you deal with it? There is no me. You just forge your own path. No matter what yung ginagawa ng mga... Kasi I get easily intimidated by very good drummers. In fact, one time, ka-alternate namin a passage with Michael Alba playing on drums. Was doing a solo, nanood ako. Wow, entertained ako. Grabe, ang sarap. Then the next gig, sila ulit yung alternate namin. Hindi na ako nanood ng solo. Kasi ang hirap sundan eh. Naapektuhan ako. Really? So, those are some lang of my, ang dami kong struggles. Lalo na sa drumming. Ang dami kasi magagaling na drummers. Pero yung lagi kong tinatandaan, always remember na gawin mo lang yung ano mo, doon ka lang sa path mo. Huwag mong piliting gayahin yung porque ginagawa ng karamihan. Hindi mo kailangang piliting gawin. Pwede mo naman gayahin, no? Pero if it's not for you, it's not for you. Just doon ka lang sa ano kung saan
feeling mo masarap kang tumugtog at nasasarapan yung mga kasama mo. Parang yun yung pinaka-importante. Maging masarap yung music, like food. Nice. What is the best trait of Livon na gusto mo? Wow, ang dami. Isa lang. Masarap kahang. Si Pido. Masarap din kahang. Ikaw, anong masasabi mo kay Itay? Ay, teacher ko to. Dami ko natutunan dito kay Itay. Grabe, from yung tone ng gitara niya hanggang sa akorde. Dami ko natutunan sobra sa kanya. Ngayon ako na nagpapaturo. Kay Ernie? Ito yung si Papa Ernst. Yan yung parang, kumbaga, siya yung pinaka-melodic na drummer na Zen Master nga, di ba? na nakilala ko. Grabe yan pag may mga kanta kami na sumusolo siya. Pag sumolo yan, nagkukwento talaga. Alam mo na istorya ng araw niya pag sumolo siya. Grabe yan. Minsan may mga araw. Pero alam mo, kasi nagiging producer ko rin si Livon pag may mga tinitekan ako. Ang galing niya mag-produce. Mailalabas niya sa'yo yung Yung gusto niya ipagawa sa'yo. na maganda. Minsan hindi ko naiisip. Kasi, di ba, outside looking in siya Pido, what can you say about, again, your former Ernie? bandmates? Di ba, sinabi mo na nga about, may napupulot ka kay Livon na siya na nagtuturo sa'yo. But sa kanila in general, because they're still side A. Yeah. And you're from the outside looking in and now magkakasama kayo. But send us off. What can you say about both of them? Side A. Side A Or muna, sa- and then silang dalawa. Si Livon, ano yan, napakasipag. Very dedicated. That's second to being very talented, very good player. And coming from nung kasama ko siya and ngayon, galing, leaps and bounds yung improvement. So I'm really proud of this guy. Salamat, Itay. How about your panyero? Bukod sa gwapo, Bukod sa pareho kayo. ano yan, pocket player yan. Kaya ngayong medyo mature na rin ako, I would like to say. I'm a mature player. Napakasarap niyang magbitbit. Wala. Yeah. Banco de Oro, kumbaga, Central Bank. Central Bank. Oo. Yung sandalan. Tapos, hindi lang sandalan kasi maraming metronomic, may ano. Pero yung packet Porkaro natin yan. yan yun. So, Ikaw hindi din Galing Hindi ko mag- muna. This is about you. Okay, sige. Galing. So, yun. And he's, pa ako, mas ahead yan Sa UP pa lang, pag sa Abelardo, may place doon na doon sila nagja-jam, mismo to. Yun Ganun. Tapos, ngayon, nakakasama ko na yan. Consistent siya, pati. Kaya ang galing. But number one is pocket playing. The best. Grabe kayong tatlo. Ladies and gentlemen, Side A and Side A Redux. Thank you, Pito. Thank you, Livon. Thank you, Ernie. Guys, lahat ng binanggit nilang sponsors, ilalagay natin sa link in the description. Maraming salamat to PNP, PN Pandoy. Thank you very much for making this happen, guys. Catch the rest of the shows. Again, ilalagay pa rin namin sa link sa description and sundan nyo sila sa social media. I love you guys. Thank you. Thank you.